Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Isang bulong-bulungan muna tayo bago ang malaking pasabog. Blind item muna. Sino itong mga politikong tila mga masamang damo na hindi mamamatay-matay? Ang ambisyon na pilit ginigiba ang vice presidente para sa kanilang sariling passive income at political survival sa darating na eleksyon. Sino itong mga epal na mahilig gumawa ng investigation sa Senado? Pero kapag hiningan mo ng resibo at batas, magiging palpak at mukhang tanga. Walang iba kundi okay, truth bomb. Walang iba kundi sina Auntie Claire, Attorney Claire Castro at ang pambansang epal ng Senado, si Risa Hontiveros. Mga kababayan, ngayong araw na ito ng pagtutuos, ngayon natin ilalabas ang shocking truth kung paano sila supalpal kay Vice President Sara Duterte at kasama dyan ang kontrobersyal na balita mula sa Tacloban. Bakit sinasabing walang criminal liability ang mga shooters doon base sa law at Supreme Court jurisprudence? At bakit pilit itong ginagamit ng mga talipandas para sirain ang imahe ng mga Duterte? Panoorin nyo ito. Huwag kayong aalis dahil hihimayin natin ang batas, ang katotohanan at ang hustisya. Pero bago tayo bumasok sa ating deep explainer, mga kababayan, alam niyo naman ang labanan ngayon sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Gusto nating basagin ang makinarya ng mga epal. We are on the road to 100,000 subscribers. And to show the strength of our community, join us. Pindutin ang subscribe button ngayon din at i-click ang bell notification para lagi kayong updated sa katotohanan sa likod ng mga headlines. At para sa mga tunay na kasangga, sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang takot sa mga makapangyarihan. Salamat at kita-kits sa lawan. Alisin na nga po. Okay mga kaibigan ano ba naman talagang agenda ni sina Rizon Tiveros? Sabi niya magpapatawag po siya ng hearing ng July 1. Nako po. At itong si Auntie Claire, ang target nila ang buhay at kabuhayan ng pamilyang Pilipino dahil imbis na magpasa ng batas para sa savings, investment at retirement ng mga OFWs at manggagawa. Anong inaatupag ninyo dyan sa Senado? Puro kayo personal na atake. Puro kayo investigasyon na walang patutunguhan. Itong si Rizal Tiveros, nagpakilalang tagapagtanggol ng hustisya. Pero ang totoo, pambansang epal. Lahat ng anggulo, hahanapan ng butas para lang makasikat. At itong si Auntie Claire naman, nakala mo kung sinong expert at professional kung mag-analisa sa social media. Ngayon, supalpal kayo sa law. Ginamit nyo na ang issue ng Tacloban shooters para palabasin na may kinalaman ang vice presidente o para gumawa ng ingay para sa inyong sariling wealth at political na interes. Bistado na kayo! Ang tanong ng bayan, nasa ng resibo ng krimen ni VP Sara? Wala. Puro kayo daldal. Ayun, i-share ko lang po I-share ko lang itong ating in-AI ko na lang po Teka lang Okay, ito revised penal code. Okay. Ito po para ano lang naman to. Yeah, justify versus exempting circumstances. In Philippine criminal law, this has two concepts determine whether an offender escapes criminal liability. No? Yung justify circumstances, Article 11 revised penal code. Ang sabi dito ay
Siyempre, ano, no, defense of relatives, strangers, self-defense, avoidance of a greater evil, no? Fulfillment of duty or lawful exercise of a right. So, ibig sabihin, karapatan niya na nagawa niya na nakapatay siya. No? Nakuha nyo? For example, pumasok sa bahay, no? May baril. Kinuha niya dahil magnanakaw at re-rapin siguro yung kapatid o nanay, di ba? Babarilin niya, papatayin niya. Wala, ano po 'yon? Ano po 'yon? Pag minor 'yon, ibig sabihin hindi siya wala po siya liability doon dahil nga pinagtanggol niya, no? Nagawan ng masama ang nanay at gawan ng masama ang kapatid, 'di ba? Naisip niya na kunin yung baril ng tatay niya, for example, tatay niya pulis, no? Pero pag ito ginawa naman, no, mga, 'di ba? Okay, ito kunwari yung criminal liability naman, no? Siyempre, yung katulad ng nangyari dun sa may mga naiisip nila, no? May nagchat-chat pa daw na hindi sila makakasuhan. Lintik na yan, di ba? Children above 15, Children 15 years old and below are exempt from criminal liability. Ito po yun, no? Criminal Act, Republic Act 9344. Ito yung batas ni Pangilinan, no? Children above 15 but below 18 act with discernment, they may held criminal liability. Ito po, sinasabi, mga ano po yun 15 years old. Diba? Children 15 years old and below, mga 15 anyos yun So, exempted po sila sa criminal liability. No? Yung children above 15 but below 18, act with discernment, yun po pwedeng may criminal liability, pero hindi po sila pupunta doon sa kulungan mismo muna, no? Pupunta muna po yan sa isang correctional, no? Isang parang halfway house, mga ganon, no? Ngayon, 'di ba? Yung syempre insanity, aksidente, no? Insuperable. Grabe po 'yung nangyari, 'di ba? Ngayon, batas po yan batas po yan ni Pangilinan, no? Ay, nako talaga. Tama talaga po si Presidente Duterte, mga kaibigan, di ba? Ngayon, dito tayo sa ating karne ng Okay, ito ang ating karne ng usapin, ang Deep Explainer. Makinig kayong mabuti, lalo na mga kabataan at mga OFWs na naghahanap ng totoong talakayan. Anong sinasabi ng batas tungkol sa Tacloban shooters na pilit niyong idinidikit sa kung ano-anong senaryo? Base sa legal na pagsusuri sa mga umiiral na sirkumstansya ng kaso, pumasok ito sa tinatawag na self-defense o fulfillment of duty. Mga kaibigan, sa ating ilalim ng law, mga kaibigan, talagang pag pinagtanggol mo, walang criminal liability, pero pag inisip mo naman, nako, may dapat yon. Pero, kunwari, 14, 15 anyos, katulad na nangyayari dyan sa Tacloban, nintek na yan, di ba? Nakuha nyo? So, mga ito, si Auntie Claire, binabaluktot ang kwento lagi, mga kaibigan. Okay. Ngayon, balik tayo sa mukha ni Ayan. At hindi papahuli ang paborito nating epal sa Senado, si Riza Ontiveros. Gagamitin ang institusyon ng Senado, gagamitin ang pondo ng bayan para sa mga hearing na ang layunin naman ay mag-grandstanding. Ang target nila, ang durugin ang kredibilidad ni VP Sara Duterte. Dahil alam nilang si VP Sara ang humaharang sa kanilang mga pansariling kasunduan sa ilalim ng mesa. At alam nyo naman po, nagdeklara na yata ito si si Riza Ontiveros na tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Riza na 2028. Sinasabi ninyong may nilabag na batas. Bakit hindi kayo tumakbo sa korte? Bakit hindi niyo dalhin, O sa tamang ahensya, ngayon lalong-lalo na ngayon na magkakaroon na ng impeachment trial sa July 6. Ang mga argumento ninyo ay tatapon sa basurahan dahil ito ay palpak. Ang tanging kakayahan ninyo ay mag-ingay sa media para magmukhang bayani habang ang totoong buhay ng masa ay napapabayaan, mga kaibigan.
Okay ha, mga kababayan, kilalanin natin ang mga masamang damo na ito. Kayong dalawa at Auntie Claire, ha, Rizon Tiveros, akala niyo ba ay natatakot sa inyo si VP Sara? Akala niyo ba ay mauuto ninyo ang sambayan ng Pilipino habang buhay? Bistado na ang laro ninyo. Ang lakas ninyong sumisigaw ng justice law, transparency. Pero kapag ang anomalya ay nasa bakuran ninyo, tikom ang bibig ninyo. Nasaan ang talino ninyo pagdating sa kapakanan ng mahihirap? Wala. Ang alam nyo lang ay magpayaman sa posisyon, mag-ipon para sa inyong retirement, habang ang bayan ay nagtitiis sa inyong mga drama. Ang lakas ninyong magmalinis. Pero kapag nilatagan kayo ng totoong resibo, ng tagumpay ng OVP, mga satellite offices na tumutulong sa masa, mga programang pangkabuhayan, ang sasabihin ninyo, political strategy. Ano ang gusto ninyong mangyari? Maupo lang sa isang tabi, at panoorin ang inyong kaepalan? Hindi uubra, kay VP Sara ang inyong estilong balat sibuyas sa trapo. Kung matapang kayo, ilabas ninyo ang legal na basihan. Huwag puro press release, huwag puro emosyon. Dahil sa huli, ang katotohanan ang dudurog sa inyong mga ambisyon. Supalpal kayo ngayon. Okay, dito na tayo sa dulo ng ating mahabang talakayan. At oras na Oras na para sa paliwanag ng henyo at ang hatol nilaan. Ang hatol natin ngayong araw. Ang hustisya ay hindi ibinabase sa ingay ng mga epal dyan sa Senado o sa chismis ng mga vlogger na nagpapanggap na eksperto. Ang batas ay malinaw. Kung walang criminal liability ang mga shooters sa Tacloban based sa ebidensya at tamang proseso, walang puwang ang inyong drama. At si VP Sara Duterte patuloy na tatayo bilang matatag na pader laban sa mga masasamang damo sa lipunan. Mga kababayan, huwag papayag na mabilog ang inyong ulo ng mga politikong walang inatupag kundi ang sarili nilang bulsa at kantatnyagaan. Mag-subscribe, mag-comment, at i-share ang video nito para makarating ang katotohanan sa bawat sulok ng Pilipinas at sa mga mahal nating OFWs sa buong mundo. Ito ang inyong kaagapay, ang inyong kakampi sa katotohanan. Silan ng #WalkWithLand. Kita-kits sa susunod na pasabog at tandaan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat sa inyong lahat. Jungle.